humingi naman po tayo ng update patungkol po sa ating lagay ng panahon, partikular sa Bagyong Hener. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Ms. Rhea Torres. Ms. Rhea, magandang umaga. Ano pong update sa ating panahon? Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po sa binabantayan natin na si Bagyong Hener. As of 4 a.m. po ay yung sentro ito ay huling namataan sa vicinity ng Alicia, Isabela at nananatili pa rin po itong nasa tropical depression category na nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil nasa kalupaan po itong si Bagyong Hener ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon, partikular po sa mga lalawigan ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, northern at central portions ng Bataan, Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Pulillo Islands, northern portion ng Rizal at hilagang bahagi ng Metro Manila. Sa mga nabanggit pong lugar ay asahan pa rin po natin ngayong araw nitong si Bagyong Hener. Samantalang pagdating naman po sa mga pag-ulan, saan po natin ang bahagi po ng northern at central Luzon ay makakaranas po ng malalakas na buhos ng ulan dala nitong binabantayan na Bagyong Hener. Samantalang sa may bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, pati na rin sa may Mimaropa at Bicol region, posible din po yung malalakas na buhos ng ulan dala naman na epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya patuloy pong pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Ayon po sa ating pagtaya or sa latest forecast track, ay mananatili po itong babaybayin ang bahagi ng northern Luzon hanggang lumabas po ito sa may bahagi ng Ilocos Sur or Pangasinan at tuluyan pong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Hener ngayong gabi or bukas po ng umaga. Samantalang sa kalagayan po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa northern seaboard ng northern Luzon, sa kanluran at timog na bahagi o mga baybayin ng southern Luzon, sa mga baybayin ng Kabisayaan at western, northern at eastern seaboards ng Mindanao. Delikado pong pumalaot lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ingat po tayo. Alright, Ms. Rhea, habang nasa loob pa po ng par itong Hener, ano po nga asahan natin sa bagyong ito? Lalakas pa po ba ito, ma'am? So based po sa ating latest forecast track ay mananatili po itong nasa tropical depression category habang binabaybay po yung kalupaan ng Luzon at mayroon pong intensity or mag-intensify po ito, most likely ay nasa karagatan na po ito nasa may West Philippine Sea bago po tuloy ang lumabas po ng ating FAR. Ito pong pulasan na nakikita rin po natin sa satellite image, ito po ba ay posibleng pumasok rin po ng PAR at baka makakasabay pa po ba nito yung Hener? Yes po, ayon po sa ating pagtaya or yung latest forecast track po ni Pulasan or sa latest tropical cyclone advisory, posible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, although dadaplis lamang po ito sa may northeastern boundary ng PAR by Tuesday or ngayong araw or Wednesday. At hindi po natin inaasahan na lalapit po ito sa ating kalupaan or anong bahagi po ng ating bansa, ngunit makakatulong or tutulong po ito sa paghatak ng southwest monsoon. Kaya asahan po natin ngayong linggo ay magpapatuloy pa rin yung epekto ng hangin. Well, maraming salamat po sa update, Ms. Rhea Torres ng Pag-asa.